Ipis, ipis, at napakaraming ipis. Pinandidirihan ng marami at itinuturing na peste. Pero ang batang ito daw ay obsessed sa ipis. Libo-libo ang kanyang alaga. Pinapagapang sa kanyang katawan, hinahalikan at nilalagay pa sa kanyang higaan. Napakaraming species ng ipis sa mundo. Merong kulay blue, may tinatawag na domino roach. May kulay green, metallic, at multicolored. At meron pang ipis na sumisitsit na parang ahas. Pero alam nyo ba, sa China ay nag-aalaga at nagpaparami sila ng mga ipis. Ang farm na ito ang itinuturing na pinakamalaking farm ng ipis sa mundo. Nasa 6 billion na ipis ang inaalagaan dito kada taon. Napakarami niyan, 4 times ang dami ng ipis dito kumpara sa populasyon ng tao sa China. Habang winawagwag nga ng lalaki ang tablang kahoy na ito, ay nagsilabasan ang napakaraming ipis. Walang takot ring hinawakan ng babaeng ito ang isang plangganang ipis. Ang iba ay umakyat na sa kanyang braso. Nakakatindig balahibo. Naniniwala ang ilang mga Chinese na ang ipis ay merong magandang benepisyo sa kalusugan ng tao. Kaya marami ang kumakain nito, pati na mga bata. Pag-aalaga ng ipis ay naging booming business na sa China. Tinatayang nasa mahigit 100 farms o facility na rin ang nagnenegosyo nito. Sa 4,500 species ng ipis sa mundo, 30 dito ang itinuturing na peste. At isa nga dito ay ang American cockroach na siyang inaalagaan at pinaparami ng mga Chinese cockroach farmers. Ang American cockroach o Periplaneta americana ay ang pinakamalaki sa lahat ng pest species. Meron itong kulay white o yellow sa may batok. Pero kung peste ito, bakit nagpaparami ang China nito? Una, ginagamit kasi nila ang ipis na ito bilang ingredient sa traditional Chinese medicine. Ito lang daw ang ipis na pwedeng gamitin sa paggawa ng gamot. Pinapatuyo muna ang mga ipis at pagkatapos ay dinudurog ito para maging pino. Ayon sa pag-aaral, mainam daw itong panggamot sa sakit ng tiyan at problema sa respiratory. Pwede rin daw itong gamot sa sore throat, tonsillitis, liver cirrhosis at maging sa sugat. Ang kumpanyang Good Doctor Pharmaceutical Group na siyang nagpapatakbo ng pinakamalaking farm ng ipis sa mundo ay isa sa gumagawa ng gamot na gawa sa ipis. Inilalagay nila ang bilyon-bilyong ipis sa madilim na silid at nagkukumpulan ang mga ito sa mga tablang kahoy na tinatawag nilang chips. Ang mga nagagawang gamot ay sinusuplay nila sa daan-daang ospital at pharmacy sa China. Pangalawa, ginagamit din daw nila ang mga ipis bilang ingredients sa cosmetics tulad ng facial mask at cream. Pangatlo, binibenta nila ito bilang pagkain. Maraming mga Chinese restaurants ang nag-o-offer ng ipis sa kanilang menu. Sinasabing sagana daw ito sa protein. At pang-apat, ginagamit rin nila ito bilang solusyon sa kanilang problema sa food waste. Ayon sa US Census Bureau, sa kasalukuyan ang China ang nangungunang bansa na may pinakamalaking populasyon. So ibig sabihin, maraming tao, marami ring basura ang natatambak sa mga landfill. Kaya naman para makontrol at mabawasan ang basurang pagkain ay ipinapakain nila ito sa mga ipis. Sa waste treatment center nga na ito, nasa 1 billion na ipis ang kanilang inaalagaan. Nasa 50 tons ng basurang pagkain ang nakukonsume ng mga ipis dito araw-araw. Ang mga ipis naman ay dinudurog nila para gawing feed na ipinapakain sa mga alagang hayop tulad ng baboy, manok, pato at kambing dahil nga sagana daw ito sa protein. At para daw hindi makatakas ang mga ipis at makapinsala sa ibang tao, ang mga buildings ay pinapalibutan ng tubig na may mga isda. Kung makakatakas man daw ang mga ipis, ay mahuhulog lang sila dito at kakainin ng mga isda. At alam nyo ba, dito sa Pilipinas ay meron na ring mga nag-aalaga ng mga ipis para pagkakitaan. Tulad na lang ng ipis farmer na si Sir Mark Larry Basa. Lahat ng kanyang mga alagang ipis ay imported at ibinebenta niya ito para gawing pagkain ng ibang alagang hayop tulad ng isda. Kumikita daw siya dito ng nasa 60,000 to 120,000 pesos bawat buwan. Kung nagustuhan nyo ang content natin, mag-comment ng big yes. This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!